Sa ibang balita, sinuri po ng mga eksperto ng FIVOLCS kung ligtas pang tayuan ng struktura ang tulay sa Surigao City na winasak ng lindol. At nakatutok live si Steve Dailisa. Steve! Vicky, pinakamabisang sandata pa rin sa kalamidad ay yung tamang kaalaman. Kanina nabigyan tayo ng pagkakataon na sumama sa FIVOLCS dahil patuloy pa rin naman yung mga aftershocks na nararanasan natin. Nasa 179 na at nag-ikot sila sa mga komunidad para magbigay ng tamang kaalaman. Gayun din, sinuri nila yung mga areas at pinagsabihan nila yung mga tao na hindi na dapat magtayo ng mga estruktura dun sa dinadaanan ng fault line. Nang tumama ang magnitude 6.7 na lindol dito sa Surigao Biyernes ng gabi, isa sa pinakanapinsala ang Anaw-Awon Bridge na nagkokonekta sa Surigao City at bayan ng San Francisco. Nahati sa tatlo ang higit kalahating kilometrong tulay. Ito ang binalikan ng mga siyentipiko ng FIVOLCS ngayong araw para aralin kung ligtas pa bang tayuan ng istruktura ang paligid. Nung mag-walk the fault ang FIVOLCS noong 2014, tinukoy na nila itong Anaw-Awon Bridge na dinaanan ng Surigao segment ng Philippine Fault. Ngayon ang iniimbestigahan nila ay kung dito ba mismo matatagpuan yung fault, lalo't nagkaroon ng mga malaking uka dito sa lupa na tumulay dito sa Anaw-Awon River hanggang dun sa kabilang dako mga 2 kilometro pa ang layo. Sinuri ng mga siyentipiko ang haba at dinaanan ng uka at kung kahalintulad ba ito ng fault line na nalikha nung unang lumindol sa Surigao noong 1879. Meron na kami existing na map eh. So, tinitingnan namin kung yung bang na-map namin, doon talaga nagkaroon ng rupture. May 50 milyong pisong pondo na raw ang tulay para sa rehabilitasyon pero aaralin pa kung itutuloy. Ang kalapit na bahay ng pamilya De Guito halos nahati sa gitna. Dahilan para maparalyze ang 11 taong gulang na si Julian at masugat naman ang kanyang kapatid na nadaganan ng mga tipak ng konkreto. Dahil malapit sa fault, aabandonahin na raw nila ang bahay. Nadatugam na apsan. Unsa may nahitabo sa imong igsoon? Nabalik dire. Ang iyang likod. Sawak. Pinasyalan din ng FIVOLCS ang poblasyon sa bayan ng San Francisco. Habang nagsusuri, nakaramdam pa kami ng aftershock na normal daw sa paggalaw ng mga local faults. Pero ang humapay na 2 palapag na gusaling ito ng San Nicolas High School ang higit na magpapaliwanag kung paano naging paggalaw ng lupa kasagsagan ng lindol. Itong building na to, almost perpendicular siya doon sa fault. Tapos ito yung itsura niya. So, kumbaga ito sumasayaw yung building na to. Mula kalsada hanggang sa loob ng simbahan nagkalat ang mga uka. Kahalintulad din daw ito ng mga uka na makikita naman sa Surigao Airport. Maari pa raw gamitin pero dapat higit na pagtibayin. Itong lugar na to malambot, liquefaction prone area. So ito yung tinatawag na liquefaction na may mga lugar dito na pwedeng sumirit yung tubig. Yung tubig o yung putik sa ilalim ng lupa o siguro kapalan yung semento, mas maayos yung concreting niya doon. So, gagawa raw ng rekomendasyon ng FIVOLCS para makatulong sa maayos na pagpaplano ng lokal na pamahalaan. Kung pwede, i-relocate muna. Considering na nangyari itong ganitong kalakas na lindol dito sa probinsya natin. Vicky, sa 54 na mga barangay dito sa Surigao City, nasa hanggang 31 pa lamang talaga yung nahatiran ng mga relief goods. Katunayan, dito sa Incident Command Center nila, madalang pa yung pagdating ng mga relief goods. Kaya yung iba talagang mga residente ay umaangal pa. Pero ang sabi nila sa atin, ay kahit papano raw, ay inaasahan nila na dadating yung tulong mula sa regional at saka sa national government para makapaghatid na ng mga relief goods dun sa mga hindi pa nabibigyan. Pero ang pinakakailangan talaga nila dito, Vicky, ay yung construction materials, lalo't marami yung nawala ng tahanan para masimulan na nila yung pagbangon, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.